Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa 2 p.m. service. Pwede po tayong magsitayo. Nakikiusap po ang pastor ninyo. Bago po tayo mag-pray, basahin muna natin ang isang talata sa Pinoy version. Sabi po rito, "Blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kasi bubusugin sila." Mapalad daw po tayo, sabi nung binasa natin, kasi bubusugin po tayo ng Panginoon dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi sa akin o hindi kung kanino pa man tao, kundi sa Panginoon. Alam ni Lord yung gagawin niya, bubusugin niya tayo, pagpapalain niya tayo, bibigay niya ang lahat ng pangailangan natin hanggang sa mabusog po tayo. Kaya purihin po natin ang ating Diyos. Itaas po natin ang ating makamay. Hayaan po natin na mapuri po natin ang Diyos natin. Upang sa ganon, maramdaman niya yung pag-ibig din natin sa Kanya. Puri po tayong lahat sa Panginoon. Puri po tayo sa ating Panginoon ngayong hapon. Seems like I'm surrounded, my enemies I see. Your love I hear resounding, this freedom I shall see. No trouble can destroy my hope. Your scars have made me whole, turning down all the voices of despair. On your promises I'll stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. For you are with me. You are with me. You have redeemed my life. Come on. No trouble can destroy my hope. Your scars have made me whole, turning down all the voices of despair. On your promises I'll stand. Come on, let's declare. On your promises I'll stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. But you are with me. You are with me. You have redeemed my life. Oh, your grace sustains.
Thank you, Lord, for redeeming our lives, O God. Thank you, Lord, for reminding us, God, we are already yours, Panginoon. And right now, Lord, we are never alone, Panginoon. Lord, patuloy ka namin na worship ngayong hapon, Panginoon. You know me by name. You call me. You call me for all of my days. For all of my days, I'll go where you would go. Though I walk through the valley, I am safe, I'm safe, I am safe in your arms. In the face of life's mysteries, I'm not afraid, I'm not afraid. I'll never walk alone, I'll never walk alone, with you by my side, with you by my side. Your spirit lives within me, no longer I'm afraid, with you by my side, with you by my side. Fallen from grace, you save me, you save me, you save me. It's bright as the day, our salvation shines for all, salvation shines for all. Though I walk through the valley, I'm safe, I am safe, I am safe in your arms, in the face of life's mysteries. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid. I'll never walk alone, I'll never walk alone, with you by my side, with you by my side. Your spirit lives within me, no longer I'm afraid, with you by my side, you by my side. Oh, I'll never walk alone, I'll never walk alone, with you by my side, with you by my side. Your spirit lives within me, no longer I'm afraid, with you by my side, with you by my side. I will go where you would go, take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word, I will go. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will find, I will go. Oh, I will go to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow to places no one goes. Say the word and I will follow. I'll never walk alone.
side. I'll never walk alone with you by my side. With you by my side. Your spirit lives within. Come on. No longer am I afraid. With you by my side. With you by my I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. And I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead. I will to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. To places no one goes. Say the word and I will follow you. Thank you, God, dahil hindi na po kami mag-isa, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi na kami natatakot, Panginoon. Thank you, God, dahil araw-araw mo kami, Lord, binibigyan ng protection, Panginoon. Salamat, Lord, sa grace mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dahil patuloy mo kami, Lord, minamahal, Panginoon, at binabago, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa araw na to, Panginoon, transform mo po, Panginoon, yung puso namin, yung isipan namin, Panginoon. Sanctify us, Panginoon, so that we will follow you, Panginoon, kung saan mo kami, Lord, dadalhin, Panginoon. So that we will, Lord, preach the gospel, Panginoon, to our families, to our workplace, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name, Amen. Yon, so magandang hapon po sa inyong lahat. So ako po pala si Nelly, one of the life group leaders here in Life Novaliches and also part of Board of Trustees. So this afternoon po, I would like to encourage you from this verse, Deuteronomy chapter 8 verses 18, ASND version. Sabi po dito, pero alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. So, sino po dito yung makalilimutin? Sino yung lagi nakakalimot dyan? Pero kapag due date na, kapag bayaran na ng utang, yung mga naalala natin, di ba? Pag sahod, naku, ito na, magbabayad na ako. So, nakakalimutan natin ang Panginoon. So, lagi po nating alalahanin ng Diyos dahil siya po ang nagbigay sa atin ng kapasidad, ng wisdom, ng skills upang makapag-aral, upang makapagtrabaho. So this afternoon po, as we give, lagi po nating alalahanin yung faithfulness ng Panginoon. Lagi po nating alalahanin yung pagmamahal niya sa atin. Sabi dyan, kakayahan din ng Panginoon na tayo'y gawing mayaman. Sabi mo sa katabi mo, magiging mayaman ka, sis. Magiging mayaman ka, bro. Ayan. So, magiging mayaman tayo hindi lang financially, kundi magkakaroon din tayo ng great marriage, great relationship, healing, restoration. Magkakaroon din tayo ng magandang buhay kasama ng Panginoon, kagaya ng joy, peace of mind. Yun yung mga bagay na hindi natin mabibili, na tanging Panginoon lang makapagbigay. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, dahil sa faithfulness mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na turuan mo pa po kami, Panginoon, na lagi kang alalahanin, O God, na ibalik namin sa iyo, Panginoon, yung nararapat, Panginoon. Salamat, Lord. You know, Lord, the desires of our hearts, Panginoon. And I pray, God, na ipagkaloob mo po ito sa amin, Panginoon, in your time, Panginoon, in your perfect time, O God, and for your glory and for your kingdom, O Lord Jesus. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. And yan. And this time naman po, ipag-pray naman po natin ang ating next generation, ang ating mga kids.
Ayan, so ilay hands po natin sila. Lord, maraming salamat God sa buhay ng mga next generation, Panginoon, ng mga batang ito, oh God. Sila, Lord, ang next, Panginoon, na magsiserve sa'yo, God, 10 times better, Panginoon, sa amin. Sila, Lord, ang next, Panginoon, na generation, God, na patuloy mo, Lord, gagamitin, Panginoon, for your kingdom, oh God. I pray, God, na bigyan mo po ng wisdom, ng skills, Lord, and ng capacity, Panginoon, ng kanilang mga magulang, ang kanilang mga guardian, Panginoon, upang palakihin sila, Panginoon, na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa mga tao mo, oh God. Thank you, Lord, sa buhay, Lord, ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Let's continue to worship the Lord. To worship you, God. We worship you, Lord. Set my eyes on you. Your love so closer, closer. The life I give to you. Your heart is all I'm after. I've made up my mind. My God, there's no one else I follow. You have made me new, Jesus. It's only you I'll pursue. Here I am, oh Lord. You can have all of me. Before your throne, laying it all at your feet. Your grace has set me free. So Jesus, have all of me. Sing in your presence. Presence I bow, oh Lord. It's freedom is and you've broken every chain, broken every chain. Savior, you're my one desire.
have all of Jesus. You're all I see. I know that you're with me. Not turning back. Come on. Not turning back. My cross, I carry, though no one goes with me. Not turning back. Not turning. Say Jesus, Jesus, you're all I see. I know that you're with me. Not turning back. Not turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. Not turning back. Not turning back. Jesus, you're all I see. Know that you're with me. Not turning back. Not turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. Not turning back. Not turning back. Let's continue to be in the atmosphere of worship. Sino po sa inyo, yun yung prayer nyo ngayong hapon na to? That's your prayer na, Lord, nandito po kami ngayon and we're making the decision to follow you, Lord, and there's no turning back. Come on, if that's you, can you raise your hands? You making that decision, Lord, whatever comes my way, anumang nasa kinabukasan, Lord, I will hold on to your promises. I will hold on to who you are, that you are faithful, that you are good, and you never change. Lord, we thank you. Lord, dito kami, we are your people, and we worship you in our midst today. And God, we honor your name. We love you. Lord, we just want to declare your praise and the glory of your beautiful name in our midst today. In Jesus' name, amen. Amen. I'm reading the scripture. Binabasa ko po ang Romans chapter 8, 26 to 30. Let's read together. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, ngunit ang Espiritu mismo ang dumaraing sa paraang hindi kayang bigkasin ng salita. At ang Diyos na nagsisiyasat ng ating mga puso ang nakakaalam sa kaisipan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. 28. At alam natin, ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para saan? Sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Last two verses. Sapagkat ang mga kinilala niya noong una pa man, ay itinalaga rin niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Last verse. At ang mga itinalaga niya ay Kanya ring tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. Amen ba? At ang mga itinuring niyang matuwid ay niluwalhati rin niya. Let's pray. Lord, salamat po sa salita mo sa hapon na ito. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Holy Spirit, turuan mo kami, Panginoon. Nandito kami, Lord, to learn from you. Teach us, Lord. And even ako, Lord, na mag-share ay lingkod mo lang ako, instrumento mo lang ako, but Lord, ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang babago sa aming puso at sa aming mga isipan. Lord, nandito kami, Lord. Hindi kami nagmamatigas or anything. Lord, willing kami, Panginoon, na makinig sa salita mo. Baguhin mo ang puso namin, Lord. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Change us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Alright, puna po tayo. Sino po sa inyo na-appreciate niyo yung worship natin? Grabe! I really love the worship. Thank you so much, music team. Pwede ba natin palakpakan si Lord?
Si Lord naman. Hindi sila, si Lord. We'll appreciate the time of worship. Indeed, totoo nga naman na the reason why we're here, kaya tayo nandito is because of Jesus. Tama ba? Wala naman na tayo ibang reason why we're here. It's because of Jesus. And siya ang dahilan dati. Unang panahon siya na dahilan eh. Siya yung dahilan natin ngayon. At siya rin yung magiging dahilan magpakailanman. Parang ano yun. In the future. We are ending our What Shape Us series, week 3. Is this the ending? Hindi pa. Week 9. Sorry, hindi pa pala. Sorry, Sam. Tapikin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, kamusta? Galaw-galaw. Inig, meron ka ba ang tabi giniginaw? Meron pa akong polo dito. Hindi naman masyadong malamig. Okay lang naman po. I'm so excited today. Ako po ay excited na mag-share ng Word ni God. I want to thank our pastors. Pastor Henry. Palapakan naman po sa si Pastor Henry. Si Lord pala. Okay, sa buhay ni Pastor Henry. And Coach Staps, the leadership that allowed me to share again in our 2 p.m. service. And malugod po ako, masaya ako na makita yung bawat isa sa inyo. Sino po sa inyo masaya kayo na kasama niyo yung katabi niyo ngayon? Yung totoo Yung totoo masaya ka. Masaya naman. Talagang masaya ka, nakasama mo yung katabi mo ngayon. Kasi sa'yo, hindi kayo masaya. Wala. Wini-welcome namin kayo, ang bawat isa sa ating What Shape Us Week. Again, itong series po na to ay tungkol sa mga bagay or mga belief or paniniwala na nagsishape sa atin. Diba? Kumbaga sa hulma ng paggagawa ka ng cookies, di ba? Pag gusto mo ng round na cookies, anong hulma gagamitin mo? Triangle. Hindi, di ba? Gagamitin mo circle din. You know, and then the same thing na pinag-uusapan natin for the past several weeks, na meron tayong mga pinanghahawakan ng mga paniniwala na yun yung nagsishape sa atin. Kasi naniniwala tayo na kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung gagawin mo. Tama ba? And we're living in a society where merong isang tao dito, influencer man or political or whatsoever, na ito yung sasabihin niya, pero iba yung ginagawa niya. Ba? And then we find ourselves frustrated. Diba? So we don't want that. Okay, yun siguro yun, some other things, no? Sa bahay, sa gawaing bahay, sabihin ng mister mo, o sige, ako na maghuhugas mamayang gabi, okay? Tapos pag tingin mo, kinabukasan, andito pa rin yung mga hugas. So okay lang yun, sa bahay, no? Pero pagdating sa faith natin, it's very important. It's very important, sobrang halaga po, na what we believe in, we hold on to that. Iba sa atin, punta lang tayo dito, pero hindi pa malinaw kung ano bang pinapaniwalaan mo. And that's why nandito po tayo ngayong hapon. Para malinawan tayo, ano nga ba yung, what shapes us? Ano nga ba yung mga pinaniniwalaan natin as a church? At paano to nagdidikta kung paano tayo mabuhay araw-araw? Sa opisina, sa school, okay? At kung saan man, sa government, kung may mga government officials dito. Alright? So we are on our week 3. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pagpapabanal. Pagpapabanal or sanctification. May katabi ka ba mukhang banal? Yes! Talaga to, pag nakikita ko to, Kuya Pao, talagang napapangiti ako eh. Naka-white and all. Yung haba po ng buhok dito, Coach Pao, hanggang sa labas. May katabi ka ba mukhang ang haba ng hair? Okay, maliban na lang siguro kay Eldon. Mahaba talaga yung buhok ni Eldon, no? And some other people here in the house. And tawa kayo ng tawa. And this is a very interesting topic kasi pag sinabi nating banal, marami tayong, pag narinig mo yung salitang banal, maraming pumapasok sa isip mo di ba? Iba-iba. Sabihin na natin, yung sabi ko kanina, hairstyle. Pag banal, dapat babae, mahaba buhok. Diba? Okay din naman, dapat yung suot mo, kang nakatago to, tapos abot pa dun. So, iba-iba. Pag banal, narinig mo yung banal, ay, dapat pa nagsalita yan. Di ba? Tapos tumama yung maliit na uko mo sa table na pagtama, di ba? Banal. Diba? Hindi siya maingay, hindi siya malakas magsalita. Okay, pag sinabi natin, so marami tayong perspective kung ano yung banal. That's why it's interesting na pag-usapan ito ngayong hapon. Kasi ano ba ibig sabihin ng banal? Tapos,
paano ba tayo ginagawa ng banal ni Lord? Di ba? Marami tayong sasagutin na question dyan, pero mamaya na. Okay? Bago tayo magpatuloy doon, basahin muna natin ano yung pinapaniwalaan natin. Okay? Naniniwala kami. Okay, so andyan ba yan? Okay. Medyo mahaba lang to. Medyo makikiusap po. Okay lang ba? Basahin natin. Okay lang naman. Lumalim tayo sa faith, no? Okay lang naman. Okay, basahin po natin ng magkakasama. 1, 2, 3, go. Naniniwala kami na ang pagpapabanal ay ang prosesong nagsisimula, babagong buhay, kung saan inaayon ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya sa imahe ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu. Sa pamamagitan ng biyaya, ang mga Kristiyano ay lumalago sa kabanalan at pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao sa kabuuan ng kanilang buhay habang sila ay nagpapasakop kay Jesus, sumusunod sa salita ng Diyos at namumuhay sa gabay ng Espiritu kasama ang iba pang mga disipulo. Okay, sabihin mo sa katabi mo sa kaliwa, sabihin mo, ang haba naman yan. O, ikaw na sinabihan, mag-reply ka, sabihin mo, okay lang ba, lumalim tayo sa faith? Sino? Baka naman, di ba? Okay lang ba? Okay. So, pagpababanal or sanctification. Pag-uusapan po natin yung kanina, pag-uusapan natin yung sa mga susunod na minutes na meron tayo. Sa susunod na 30 minutes, natin. Takot ako sa admin. Okay, mabilis lang po ito. Meron lang po tayong 4 na tanong na sasagutin sa ating word ngayong hapon na to. Ito po yung 4 na tanong. Wala pala dito, no? Dito pala. Okay. Number 1, kailangan ba akong i-transform? Kailangan ba akong gawing banal? Yun yung una. Pangalawa, paano ba tayo tinatransform? Right? Sinong nagtatransform? Isa pa yan. Lastly, bakit tayo tinatransform? Okay? Naniniwala po tayo na mahalagang masagot natin itong mga tanong na to. Kasi kung di natin ito sasagutin, ano ginagawa natin dito? Makakaupo lang tayo, makikinig. So it's very important na tanungin natin yung question na to at saan tayo kukuha ng sagot? Kay Paulo, hindi sa akin. Sa word ni God. Okay? Okay po ba tayo doon? So, diretso na tayo. Unang tanong, kailangan ba akong i-transform? Okay. Sino po sa inyo napanood nyo na yung movie na Transformers? Kilala niyo po ba si Optimus Pride? Kilala niyo po si Optimum Pride? Optimum Pride! So, alam niyo po yung Transformers, di ba? Pag sinabi mo, di ba, sa movie ng Transformers, may taxi. Taxi ba yun? Si Bumblebee? Basta, dilaw na magandang kotse. Tapos, magiging kokak. Hindi, magiging robot. So, Transformers, when you say transform, nagbabago, nag-change. Tama ba? And gusto ko po kayong bigyan ng trivia. Trivia lang. Sabihin mo sa tayo mo, trivia. Alam niyo po ba, eto sigurado ako di niyo alam to. Sigurado ako di niyo alam to. Baka sa inyo magulat pa. Talaga ba? Ito. Alam niyo po ba na ine-expect ni Lord na magbago tayo ng buhay? Talaga ba? Madalas natin marinig, no? Pero gusto ko pong i-highlight yun ngayong hapon na to. Alam niyo po ba na si Lord, ina-expect niya tayo na magkaroon ng changes sa buhay natin? Na magbago yung buhay natin. Kasi maybe we're here, no? And we're asking, pupunta ako ng Sunday, worship naman ako, di ba? Pero may mga bagay sa buhay ko na, Lord, wag to. Lord, wag muna. O kaya, Lord, wag talaga. Okay? So, I want to encourage everyone and I want to set that expectation po sa ating lahat na God expects us to change. God wants to transform us. Sabihin mo, God wants to transform you. Yung katabi mo, see, God wants to transform you. Yan, ayaw nyo talaga eh. Ayaw ko sa inyo eh. And for me, para sa akin po, it's a very important question na sagutin natin. Kasi, di ba 4 yun? 4? Yung 3 sa dulo, baliwala yung 3 na yun. Pag di natin nasagot yung number 1. So, sasayangin ko lang yung oras ko pag hindi natin nasagot yung number 1. Okay lang ba? Oo. So, it's very important na masagot natin yung question number 1.
kailangan ba talaga akong i-transform? Bakit ko po pinapound yun, no? Kasi, kung papansinin niyo po, mayroon ba mga music lover dito? Music lover. Sige, kung yung katabi mo, taas mo kamay mo. Music lover to. Talagang sa karaoke, ito yung tinatawag. Ito yung pinampabato talaga sa kabilang baryo. Hanggang labas, may tataas ng kamay. Oh. Diba? Okay. Sino dito, mahilig siya sa music, pero hindi siya gusto ng music? Okay lang yan. Okay. So, basahin yung movies. Mahilig sa movies. Yung katabi mo, movie marathon. Diba? Yung mga tipong isang Korean novela, isang upuan lang. So mag-iaya ka, tara, tayo? Saan tayo? Isang oras lang. Ano papanoorin natin? Korean drama. So mama, dire-diretso na. No? May mga ganun pa kayong kilala na grabe mag-movie marathon. Ito. Hindi ko alam kung meron dito sa church, no? Mahilig magbasa. Wala. Kasi magpanggap na lang kayo. Taas yung joke lang. O kaya, mahilig sa inyo mag-games. Sa mobile, sa phone, or sa computer. Any games, no? Basahin nyo, hindi kayo mahilig sa mobile games, mahilig kayo sa Pico, di ba? Patintero. Meron pa bang ganun ngayon? Wala na, no? 10-20, ganun. Teleber. Wala na mga ganun ngayon, no? And alam natin na sa mga movies, sa mga songs, sa mga librong binabasa natin, may mga tanong kasi Bigyan ko example, no? Akala ko ba, pakita mo kung sino ka. Diba? Sino ka? Pakita mo sa kanila kung sino ka. Gulatin mo silang lahat. Okay? Iba naman, akala ko ba follow your heart? Follow your heart. O kaya, akala ko ba love yourself? Ayan. Love yourself for who you are. Diba? Akala ko ba hindi kailangan magbago? Actually, tanggapin nyo kung sino ako. Ganyan yung panahon natin in the movies, in the songs, sa mga book na binabasa natin. Kaya lang, kapatid, kung hindi mo kailangan magbago, ibig sabihin, mamumuhay ka ayon sa laman mo Tama ba? Kasi kung hindi ka magbabago, ikaw pa rin kung sino ka ngayon, edi walang change. Uulitin mo, gagawin mo kung ano yung ginagawa mo, sasabihin mo yung sasabihin mo, and nothing change. Kailangan ba akong i-transform? Punta po tayo sa Romans 8 verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa laman ay nagtutuon. Sabihin niyo po, nagtutuon. Ano ibig sabihin nagtutuon? Nagfo-focus, ano pa? In English nyo lang sineset mo yung mind mo, di ba? Tinutuon. Okay? Tandaan niyo po tinutuon ang kanilang isipan sa masasamang hilig nito. Okay? Ulitin natin. Dito ako sa Bible ko. Ang namumuhay ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa masasamang hilig nito. Okay. So, para mas maging simple siya, pagkain. May katabi po ba kayo na mukhang hindi mahilig kumain? Wala. Mahilig kumain. Okay. Ayaw. O ito. So, yun dito, yung katabi mo, pag gutom yan, medyo lumalayo ka ng konti. Pag gutom yan, medyo parang ayaw kong kausap to ngayon kasi nangungurot, di ba? Yan, namamalo. Ganun ba kayong katabi? And alam natin, di ba, pag gutom tayo, hindi. Ito, sa mga babae, totoo to Ewan ko pag gutom ang babae. Yes. Ay, amen. Hindi. Magbabago ang mood unless pakainin mo, mga boys. Amen ba? Wala pa ako relationship, di ko alam yun. Pero so kayo na lang mag-amen, okay? Pagkain. Kasi nga naman, di ba pag gutom ka kasi alam mo, kailangan mo kumain. Tama? Kailangan mo ng food. Kaya gagawin mo lahat para makakain ka. Kasi kung hindi, may maririnig kang, gutom ka na. So ganun din. Kumbaga, simpleng salita, yun yung sinasabi ng verse sa atin. Para kang gutom. Tapos kailangan mong kumain. Ganun din daw, pag namumuhay tayo ayon sa laman. Okay? Malinaw po ba? Okay, bigyan ko sa example, mas malinaw. Basahin nyo kasi hindi pagkain Basahin nyo, example, pera. Kunyari, alipin ka ng pera, no? Tapos gusto mong, may gusto kang bilhin, may gusto kang pag-investan, okay naman. May gusto kang bilhin ng maraming bagay, okay, may gusto kang puntahan na bansa. So gagawin mo talaga lahat para makakuha ka ng pera. Di ba? Kahit malayo siya sa budget mo.
Diba? Hindi mo siya kaya talagang gastusin. Pero ikaw, hindi talaga, Pao. Hindi ako matatahimik hanggat di ko nabibili yung brand new iPhone 16 Pro Max to be fully paid. Diba? So, hindi mo naman pala kaya ng budget mo. Tapos, may opportunity na bumukas sa'yo ngayon sa trabaho. Makakakubra ka ng 10K. Magkano ba iPhone 16 Pro Max TV? So, magkano ba? 70K. O, sabihin natin 100K. Ayan na lang. Makakakubra ka ngayon ng 100,000. Grabe, no? Pero, kailangan mo mag-waste. Ayan. May kailangan kang metrics o kaya score sa trabaho mo na gagalawin mo ng konti para maaabot mo, di ba? Mas makuha mo yung 100K. So, you see, pera. Ano pa? Iba sa inyo, ay, mayaman na po kami. Sorry, Pao. Hindi ko problema. Power. Sabihin mo, power. Okay, power. Iba sa atin, gagawin mo lahat, tatapakan kita at dudurugin. Mga ganun. Telenovela sa 2 p.m. ng GMA7. Mga ganun. Diba? Gagawin mo lahat. Lastly, baka ito naman yung pag-ibig. Pag-ibig na mali. Plot twist pala, no? Minsan, di ba, alipin tayo, on other people outside, alipin ka ng 2 mong puso. Diba, sana kumanta nga. Biro lang po, no? 2 ang puso mo ngayon, no? So ngayon, alipin ka ng laman mo. Gagawin mo talaga lahat. Makuha mo lang siya. Diba? Kahit, number 1, alam mong hindi mong pa-season, kunyari, mga estudyante. May mga estudyante ba dito? Taas kamay. Tinatago nila, no? Tama, yari ako kay Kuya Pao, hindi ako magtataas. Tama, taas mo kami mo. Estudyante. Pag estudyante ka, di ba, alam mo na ang purpose mo, tama, ang mission mo, ang focus mo, tapusin yung teacher mo, hindi teacher mo, tapusin yung pag-aaral mo, di ba? Yung scores mo, yung grades mo. Pero, para dito kay, di ba, gagawin ko lahat. Ayaw ng mga estudyante, ang sabi sa inyo, married couple, di ba? Married na tayo, tapos napatingin ka ngayon sa, bakit, mga kanta ni Ogie, bakit ba hindi ka na? Mga ganun, di ba? So kahit alam mong mali, kasi yun yung tawag ng ating laman. Tahimik kayo Romans 8 verse 6. Ngayon, ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Isa pa. Ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Totoo ba? Balik tayo doon. Kainin mo lahat ng gusto mo, anong mangyari sa'yo? Kita-kits. Kita-kits kayo ni Lord. Mabilisan, no? Pera, diba? Pag hinablot ka, o kaya nangutang ka na sobrang dahil, hinabol ka ng mga loan shark, kakapahamak ng buhay mo yun. Diba? Nagmahal ka, maling pag-ibig, alam mo, niresbakan ka, you see? The sin, ang tawag ng laman, ang dulo, kamatayan. Nandito ba tayo? Are you here, church? Is it making sense? Is it making sense? Okay. Next. Verse 7. Yan. Ang pag-iisip ng laman, ito pa, ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos at talaga namang hindi niya to magagawa. Okay, so okay lang sana kung sa laman lang, no? Yung mamuhay ka sa laman, sa kasalanan, mamamatay ka, kaso hindi Even your very soul, ba? Yung kaluluwa natin, diba? Delikado rin. That's why, question, kailangan ko bang i-transform? Anong sagot? Next slide. Oo naman. Sabihin mo sa atin mo, oo naman. Hindi, may tono, oo naman. Okay. Second question, bilisan natin. Tanong 2. Paano ba tayo tinatransform? Ayan, okay. So, okay na ba tayo dun sa unang tanong? Hindi pa, Kuya Pao. Sige, ulitin natin. Hindi na. Okay, malinaw po sa atin yun. God expects us to change. And we need change. We need to be transformed. Ngayon, ang tanong, paano? Kasi ang tanong nyo, hindi kailangan Oo naman, Pao, alam ko, kailangan ko magbago para kay Lord kasi mahal niya ako. Ang tanong, paano ba? Paano ba yung transformation? Natanong nyo na ba yun ever before? Okay, sige. Ito na lang. Meron ba dito nag-life day ka na? Taas mo kamay mo. Nag-life day ka na. Okay. Hindi pa, mga nag-life day. Hindi pa ka nag-1-to-1 na lang. 1-to-1. Wala din nag-1-to-1. Anong ginagawa po natin din? Naranasan mo na mag-1-to-1. Live group. Ayan, live group. Okay.
Good. Life group, 1-to-1, di ba? And sometimes, even when we're going through discipleship, tanong natin to eh. Question is, bakit hanggang ngayon, natutukso pa rin ako? Tanong niyo na po ba yun? Kasi di ba life day, God gave us victory. Eh, Kuya Pao, bakit minsan natutukso pa rin ako? Meron po ba sa inyo ganun? Ako lang? Ako lang ang natutukso? Oh no. Ba't ako nag-share? Okay? Okay, Kuya, bakit ako nadadapa? Di ba? Hanggang ngayon, masadlak pa rin ako sa putikan. Ano pang question? Bakit parang ang hirap itigil ng addiction na to? Di ko na mapipig. Sabi ni ano, di ba? Siba kumanta nun? Sex bomb ba? Sex bomb ba? Sorry. Okay. Okay, bakit nami-miss ko pa rin siya? Right? So those are questions. Bakit ganito, Lord? Akala ko ba, pag na-save na ako, pag tinransform na ako, overnight, parang Coco Crunch. It became Coco Crunch. Bakit ganito? Okay, we're going to answer that. And I hope, sana church, no, pwede po ba akong mag-real talk saglit? Real talk lang po. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yan. Meron ba katabi talagang shining and shimmering? Splendid. Yung may mga asawa dyan, katabi niyo yung misis niyo, taas niyo kamay niyo. Joke lang. Hopefully, meron lang po akong request. Hopefully, church, no, pag nandito po tayo every Sunday, sana hindi tayo nagpapagandaan. Yung pagwapuan. Alam mo yun, na parang, okay, mas banal ako sa'yo, di ba? Makasalanan ka. Di ba? Parang pag may bagong dating, no? Tapos pag yung bagong dating, uupo na siya. Eh, nakaupo ka dun, parang uupo na siya dapat, pero napaganon siya bigla, huli. Sana hindi naman po tayo ganun, church. Okay, pwede ba yan? Hopefully, pag nandito tayo sa simbahan natin, we're coming together, we're bringing these honest questions. Napansin niyo po ba, medyo ang honest ng tanong natin? Kasi hindi naman po tayo nandito magplastikan, no? Nandito tayo para pag-usapan yung reality ng buhay. Tapos sama-sama nating hanapin yung sagot. Saan? Sa Word ni God. Ba't ako bumababa? Ewan ko. That's why we're here. Naniniwala kami, sagutin na natin yung tanong, paano ba tayo tinatransform? Naniniwala kami na ang pagpababanal ay ang proseso. Sabihin mo, proseso. Ang prosesong nagsisimula sa pagbabagong buhay. So, let's answer the question. Paano ba tayo tinatransform? Pagbabagong buhay sa Espiritu. Next slide. Pagbabagong buhay sa Espiritu. Or regeneration by the Spirit. Okay. Regeneration. Can you say regeneration? Very interesting po to, no? Kasi yung ginamit ng writer, si Apostle Paul po pala nagsusulat nito, no? Susulat siya sa mga taga Rome. And ginamit niya yung word na regeneration. Sino po dito na-encounter niyo na yung regeneration na word? Siguro sa mga nag-ML. May mga nag-ML ba dito? Di ba? Pag nag-regen ka ng HP mo sa fountain, fountain, ML pala. Or basically, siguro sa mga nag-aaral dito, pag pinutol mo, yung example, si Raymart. Raymart, tayo ka. Palakpakan niyo po si Raymart. Raymart, payag ka ba putulin ko yung braso mo? Hindi, di ba? Kasi, pag sino nga naman papayag, Pao? Ako talaga eh. Hindi. Kasi pag pinutol ko yung braso niya, babalik, hindi. Gusto niyo pag-pray natin, subukan natin? Biro lang. Kasi thank you, Raymart. Hindi babalik. Kasi braso yun eh, di ba? Pero, braso yun eh. Pero ginagamit to sa mga starfish. Nakita na po ba kayo ng starfish? May picture ata tayo ng starfish dyan eh. Hindi yan. Si SpongeBob yan eh. Si Patrick pala. Yan, starfish. Ang starfish, pag pinutulan mo siya ng limb, after a certain period of time, babalik siya on his perfect state. Perfect, depende sa anatomy nung, tama na, lalim na nun. Anatomy daw. Okay, so yun po yung ginamit ni Paul na lengguwahe. Ano ibig niyang sabihin? Kahit hindi man bumalik yung braso mo pag naputol yan, ginagamit ni Paul sa spiritual, sa buhay natin. Na pag tayo daw pala ay na-save, di ba, nire-regenerate tayo ni Lord. Kasi patay tayo eh. Sabi ng word sa atin, na patay tayo sa ating mga kasalanan. At pag nagkakasala tayo nagkakasala tayo dati, no choice tayo. Pag kumatok sa'yo yung kasalanan, sunod ka agad. Yes. Okay. Hindi mo iniisip kung kailan.
iniisip mo anong oras mo gagawin or kailan mo gagawin. See, alipin tayo ng sin. But the Bible says, na nung na-save tayo, nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon tayo ng power to say no to sin kasi ni-regenerate tayo ni Lord. Ngayon, may choice ka na. Sabihin mo sa tayo mo, may choice ka na. May choice ka na. Okay? Dati wala no choice eh. Ladies' choice. Hindi. Ang pagbabagong buhay sa Espiritu. Verse 11. Kayo naman po magbasa. Wait lang. Para namang kamuta. Para naman kayo mga patay. Lakasan naman po. Okay lang po ba? Lakasan natin. Isa pa. 3, 2, 1, go. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu niya na muling bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan, siya na muling bumuhay kay Kristo Jesus mula sa kamatayan ay magbibigay rin ng buhay sa inyong mga katawan. So, tuloy niyo. Go. Okay. So, I'm gonna be very quick with this. Tinatanong natin, kala ko bang matatransform na ako overnight? Hindi po mga kapatid. Ang transformation natin, hindi overnight. Yung salvation mo overnight. Pag tinanggap mo si Jesus na bilang Panginoon na tagapagligtas mo, at totoo ka, nag-pray sa puso mo, right there and then saved ka na. Nandito po ba tayo? You are already saved. Sa mata ng Ama, sa mata ng Diyos, nalinis ka na. Bakit? Sa ginawa mo, ang galing mo, amazing ka. Hindi. Dahil yun sa ginawa ni Jesus Christ sa krus. Naiintindihan po ba natin? Ngayon, saved ka na. Banal ka na sa harap ng Diyos. Pero, lalakaran mo pa rin, kumbaga parang already but not yet. Diba? Saved ka na, holy ka na, ngayon, lakaran mo yung holy buhay. Are you here? Are you getting my point? And sometimes, di ba, pag lumalakad ka, nagjo-journey ka, nadadapa ka. Tama ba? Ako lang ata yung nadadapa dito. Yung nadadapa tayo sometimes, di ba, nawawala tayo kay Lord. Minsan nawawala tayo sa ulirat or nawawala tayo sa faith natin kay God. Para ang pinakamahalaga is ang journey tayo kay Lord paharap. Hindi tayo tumatumbling patalikod. Di ba? Bumabalik sa dati nating buhay. Instead, we're walking forward by the power of the Spirit. Binibigyan tayo ng Panginoon ng banal na Spirito niya na maninirahan sa atin. Sabi mo, maninirahan. Maninirahan sa atin at siya yung mag-guide at magpapalakas sa atin. Ngayon, kaya pala Kuya Pao, kaya pala ako hirap na hirap. Hindi sila nahihirapan. Kaya pala ako hirap na hirap kasi ginagawa mo kasi sa sarili mo eh. Tatapatin ko na ngayon, hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Wala ni isa sa kwarto na to na makakapag-change ng sarili niyang buhay kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin. If the Spirit of God is not in our lives. May mga, ba't ko to sinasabi? Medyo nagtatagal ako, no? Kasi may mga bagay sa buhay natin na patay. Hindi naman lahat, okay na ba lahat, di ba? Wow. Hindi. Ang realidad, may mga bagay sa buhay natin na parang patay at hindi pa nare-revive. And God wants to revive us. God wants na ibigay niya yung Espiritu niya sa atin, makilala natin siya ng mas malalim, di ba? Malaman natin yung kalooban niya. Mamaya, tutuloy natin yan para mas magets natin. Kaya sobrang halaga ng Life Day eh. Again, sino ba yung mga nag-Life Day nito mga nakaraan? So, pakita natin yung picture. O kung andito ka, tayo ka, sige nga, tayo. Palapakan niyo sila, dali. Yung mga nag-Life Day. Nawala na sila. Ano na sila? Okay. Sige, tayo kayo. Huwag kayong mahiya. Palapakan nyo kasi hindi kayo mapalapakan eh. Sige, pre. Sa Ate Josan, sino pa? Isa-isahin ko kayo, Okay. So nakita nyo, that's why sobrang halaga po sa atin ng Life Day. Sobrang halaga po sa atin ng one-to-one. Diba? Sobrang halaga ng discipleship journey. Ngayon po, meron tayong foundations class, by the way. Pang ilang week na natin ng foundations class? Second week na, no? Last na yung next week. So bakit natin ginagawa itong mga to? Kasi gusto po namin siguraduhin na magkakaroon kayo ng pagkakataon na matanggap yung banal na Espiritu ng Diyos. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala pong magbabago sa buhay natin. We need the Spirit of God. Justification is overnight. Kaya na sinabi ko. But sanctification is a lifelong journey. Gaya na sabi ko nina, overnight, save ka na sa harap ng Diyos.
matuwid ka na. Pero yung sanctification o yung pagbabanal, pag-change ng ugali natin, pag-change ng puso natin, pag-change ng isipan natin sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay ng laman, yung mga sinasabi ko kanina, at babaguhin tayo ni Lord sa image ng anak niya, sa image ni Jesus Christ. Nagtanong po ako sa inyo, yung justification niyo po ba, yung salvation niyo po ba, justification o next? O just a vacation? Some of us, hirap tayong pangatawanan yung faith natin. Alam mo yun, parang dito okay tayo, pero paglabas natin, parang hirap maging Christian. Parang hirap maging faithful. Are we justified? Hindi naman po natin kina-question. Or we're just on a vacation. Ang prayer ko po ngayon, as we end the preaching mamaya, hindi pa ako tapos, sinabi ko lang as we end mamaya. As we end the preaching later, we made a decision. Now Lord, this is not just a vacation. I want to have a relationship with you. Okay, pangatlo na tayong tanong. Tinaas na Jane. Sino ba ang nagtatransform sa atin? Okay, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Sino nagtatransform sa atin? Hulaan nyo. Si Lord. Hindi ako sure. Tingnan natin. Okay. Nasagot na natin yung unang tanong. Kailangan ba natin matransform? Oo naman. Paano tayo tinatransform ni Lord? It's a lifelong journey of walking with God. Number 3. Sino ang nagtatransform sa atin? Ba't pa mahalaga yung tanong na to? I think mahalaga natin siyang pag-usapan kasi minsan, Pao, ginawa ko naman yung best ko. But I think my best wasn't good. Diba? So, ginawa ko naman lahat Umatin ako, di ba? Discipleship ako. Dinaanan ko yung buong discipleship track hanggang dulo. Bakit nag-struggle pa rin ako? Ba't parang hindi pa rin ako na-change? Parang hindi ako na-change. Sinubukan ko naman pero hindi ako kaya. Ang tagal ko na, Pao. Bakit? Parang ganito pa din. Parang paulit-ulit na lang. Pakita natin yung statement of faith. Kung saan inaayon ng Diyos, ang kanyang mga mananampalataya sa imahe ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at Espiritu. Okay. So, sino po ang nagpapabanal sa atin? Si God. Pwede ba natin i-flash yun? Sino yung nagpapatransform sa atin? Si God sa pamamagitan ng salita at Espiritu. Romans 8:26. Ito yung tsura nun. This is yung binasa natin kanina. Okay. So ngayon, kailangan kong ma-transform pa. I agree. Okay, pangalawa, gaano ba ito katagal? Hindi ito overnight. Buong buhay natin magkakasama tayo. We're going to journey together in discipleship to know Jesus and to follow Him. Pangatlo, sino nagtatransform natin? Si God. Sa pamamagitan ng salita at ng kanyang Espiritu. Ngayon, practical tayo. Anong itsura nun araw-araw? Kasi alam ko iba sa inyo practical Ganda yan, Pao. Pero ano itsura niyan? Sa araw-araw, pag papasok ako sa opisina, pag magluluto ako sa bahay, di ba? Mag-aasikaso ng mga anak. Ito itsura niyan. Verse 26. Gayun din naman, paano tayo tinutulungan ng Espiritu? Ito, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Okay? Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Meron po ba dito, may katabi ka mukhang magaling manalangin? Talagang pa nag-pray to, Kuya Pao, talagang Father God, di ba? Father of heaven and earth. May ganun ka ba katabi? Talagang ang galing mag-pray. Talagang pag to nagpe-pray, nararamdaman ko talaga si Lord. Kuya Pao, pag-pray mo nga ako everyday. Mayroon ba kayong ganun kilala? Ayun na lang, kilala na lang. Di ba? Sana ganun tayo lahat, no? Kaso hindi pa Wala pa tayo dun Di ba? I hope we're like that. Pero, kung di man natin alam kung paano manalangin ng wasto, kasi alam ko, basta inyo, nag-try sa inyo mag-pray Sinubukan nyo na mag-pray. Alam ko naman, hindi naman kayo Alam ko, tinry nyo. Tapos yung nagpe-pray ka, parang, pray ka ngayon. Tapos di mo alam sasabihin mo. O kaya, nagpe-pray ka, bakit naiisip ko yung trabaho? O kaya, nagpe-pray ka, no? Ba't naiisip ko yung kagalit ko? Tapos, nagpe-pray ka, biglang may tumunog sa bubong mo. Tug!
Hanggang bubong lang yung prayer. Hindi maabot sa langit. Hindi, joke lang. Alam niyo po, sabi ng word sa atin, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi daw tayo marunong mag-pray ng wasto. Ngunit ang Espiritu mismo ang dumaraing para sa hindi kayang bigkasin sa salita. Naranasan niyo na po ba yung hinliliit niyo sa tumama sa gilid ng table? Anong ginawa niyo una? Pak! And may mga ganun tayong tagpo. Nakakatawa siya, no? Pero sa buhay natin, may ganun din. Na parang dumadaan tayo through something, tapos hindi ka na lang makapagsalita, parang, pagod na ako. Ang bigat nito. And hindi ka makapag-pray. Alam niyo po, ito yung ginagawa ng Spirit sa atin. Siya mismo yung dumaraing kapag hindi na tayo makapag-pray. Sa mga panahon na wala kang masabi kay God dahil ang bigat ng kasalanan mo, feeling mo, layo mo na, feeling mo hindi ka niya tatanggapin, yung Holy Spirit, yung nagpe-pray para sa'yo. At yun yung dahilan kung bakit nandito ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo ba yun? Pwedeng wala ka na dito, kapatid. Pero bakit ka nandito? Kasi yung banal na Espiritu, yung tumatawag sa'yo, wala ka sa mood ngayon, punta ka anak. Punta ka, alam ko ayaw mo, pero the Holy Spirit is praying for us, interceding for us. Look around you. Look around you. Sige, tingin ka. Kaya mo yan. Diba? The reason that person is seated beside you is because the Holy Spirit is taking care of us. Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan. Let me continue. Sinong tumutulong sa atin, mga kapatid? Balal na? Hindi ba si Pastor Henry? Hindi ba si Pastor Tim? Hindi ba si Coach? Coach! Inang-inaan ako, Coach! Sino ba? Sino ba tumutulong sa atin? Spirit ni God. Bakit Spirit ni God? Hindi ba kaya ng tao? Yan, sige. Real talk tayo konti. Hindi ba kaya ng tao? Magiging honest, pwede ba honest talk tayo? Hindi ba kaya ng tao na mag-encourage ng kapwa niya tao na wala na lang si God? Ba't kailangan pa ng Holy Spirit? Kung kaya naman pala. Ito yung point eh. Kung kaya pala ng tao na mag-encourage ng bawat isa sa at hindi na kailangan ng Spirit, kaso kailangan natin yung Spirit ni God. Kasi hindi sapat yun. Part po ng trabaho ko, VA po ako, nag-handle ako ng isang social media. Madalas ako mag-post ng mga inspirational. Na naghanap ako ng mga inspirational tungkol sa manhood, men, men's health, ganyan. And then I just realized na may mga video din na nakaka-encourage. Kahit ako, pag naghahanap ako ng video, na-encourage ako, nakaka-encourage pala to. Instagram, TikTok, kasi hindi ako nagaganon eh. Ngayon lang, nung naging trabaho ako na social media manager, I'm working 2 jobs, isa sa BPO, isa sa... So nakaka-encourage siya, pero hindi siya sapat. Tama ba? Hindi siya enough. I wanna show you a quote. Sabi dyan, while it is true that human can inspire and strengthen another human, it is only the Spirit of God can truly transform and change a person's destiny from death to life. Do you believe that, church? Kaya ng tao, oo, mag-encourage ng iba. Pero yung buhayin ka mula sa pagkamatay hanggang into life, Holy Spirit, the Spirit of God that give us life. Why am I saying this? We have young people in the house. May mga young people ba tayo dito? Taas mo nga kami mga young people. Diba? Young people, nataas ko na kamay ko. Young people din ako. Okay, mga magulang na lang. Okay. Diba, parang ang hirap i-monitor ng mga anak natin sa panahon ngayon. Ang hirap i-monitor ng pinapanood nila. Hindi mo alam kung pinapanood nila sa internet. Gising pa ng madaling araw, ayaw matulog. Bakit anak, may review? Pag sinilip mo sa kwarto, asa mga libro? Madaling araw na, matulog ka na anak, anong oras na? Ang hirap nila i-monitor. Why? Because it's hard to live in our culture right now. Kasi yung culture natin iba. Totoo ba, mga nanay? Natin, hindi pa pala ako matanda. Yung culture nung panahon, dati, di ba ibang-iba sa panahon ngayon? And our young people are going through a tough generation. Ang hirap. Yung information sa kanila, ready kahit saan. Pag gagawa sila ng assignment, isang ano lang sa dati, ChatGPT. Ngayon, Messenger AI na.
Kahit wala kang internet, buksan mo lang yung data mo, Messenger AI. Lahat ng sagot mo nandun na, hindi mo na kailangan mag-aral. You see, we're living in a generation na ang hirap maging totoo, mahirap maging holy, mahirap maging tapat. Diba? And as parents, as our young people, what's our hope? What's our hope na yung mga apo natin, yung mga the generation next after us, yung mga batang maliliit na pinagpipray natin kanina, na they will obey God. Nasusunod din sila kay Lord o mapapawala sila kay God. What's our choice? The Holy Spirit of God is our hope. Lastly, bakit ba tayo tina-transform? Last point na po tayo, tapos magpipray na tayo. Okay. Malinaw na sa akin, Pao. O nga, kailangan ko nga ma-transform, I think. Pangalawa, paano ba ako tina-transform? Kailangan ko si God at kailangan ko yung Holy Spirit niya. It's a lifelong walk, journey with God. Pangatlo, ano yung pangatlo? Hindi kayo nakikinig. Naantok na kayo. Okay, sino nagtatransform? Si God. Now we know that it's God who transforms. Ngayon, ito yung tanong, huling tanong bago tayo mag-pray, bago ko kayo patayuin. Bakit tayo kailangang itatransform ni God? Ano bang purpose? Ba't kailangan tayo transform? Anong purpose? Bakit tayo tinatransform ni Lord? Kasi ang dali lang bumitaw eh. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, ang daling bumitaw kay God. Pag-pray ka lang, hindi niya bigay. Ang daling bitawan si God. Kahapon, I was talking to a student, di ko napapangalan, dito siya ngayon, and tinanong niya ako ng question, Kuya Pao, paano pag, hindi na ako maging specific ang tanong lang niya, Kuya Pao, paano pag meron akong hiningi kay God na someone? Tapos gusto ko talaga yung tao na to, this is a student. And then, ibibigay po niya kaya sa akin? Sino sa inyo na nakarinig na kayo ng ganun na tanong sa campus ministry natin with our students? And then, it's a hard question, you know, pero bottom line, nag-uusap kami, in-explain ko sa kanya, ano bang bakit ba nagpe-pray, ano bang meaning nito, and that. Tapos may isa pang estudyante, pangalan niya si JB. Ewan ko, dito si JB. Dito ba si JB? Nakakatuwa yung mga estudyante natin. Sabi niya, tinanong niya ako, tapos na kami mag-life group, mga alas 8 ng gabi. Tapos magkatabi kami dun sa tuktok ng Happy Go Mall sa Valenzuela. Sabi niya, ang hina pala ng mic ko kanina. Sabi niya, Kuya Pao, bakit pag ginawa ni God yung creation, kung alam naman niya magsisin pala sila? Kung alam naman pala ni God na magkakasira-sira yung, di ba? Dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, ba't pa niya kinrate? Sana na lang hindi niya kinrate. Ito may mga tanong ng young people natin. And then sabi ko sa kanya, JB, pag hindi kinreate ni Lord yung creation, edi walang JB. Boom! Wala pa. Hindi pa tapos. Sabi niya, oo nga, Kuya Pao, walang JB. Okay lang. At least si Lord, hindi siya nasaktan, hindi siya namatay, di ba? Kasi naman yung tanong ng bata, di ba? And hindi na naghirap si God. Tapos tinitigyan ko siya ulit sa mata, parang ganito. Sabi ko sa kanya, kaso gusto niya na may JB. Kumbaga, nakita na ni God Nakita na ni God yung pagdadaanan niya sa krus. Kita na niya lahat, mga kapatid. Alam na niya yung gagawin mo next year. Alam na niya yun, mga pre, mga sis. Alam na lahat ng gagawin natin sa buhay natin. Alam na ni God sa future. Alam niya gaano kahirap. Alagaan tayo. Alam ni God yun. Pero ano sabi niya? Pipiliin ko kayo. Pipiliin ko si JB. Yung sabi ko kay JB, pipiliin ka niya sa kadami-daming impyerno na pagdadaanan ng God. Pipiliin ka niya. And then tahimik siya. Oo nga, no, Kuya Pao. Ganun pala ako kamahal ni Lord. You see, it's a good thing to think about. Kasi lagi natin naririnig every Sunday, gasgas na to, mahal ka ni Lord. Pero alam mo, you're gonna think about it. Pag-isipan mo talaga kung gaano ka kamahal ni Lord. Everything changes. I wanna end with this. Bakit tayo tinatransform? Romans 8:28. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti
ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa kanyang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Alam mo yung sinusulat ni Paul doon? Gusto kong i-highlight yung gumagawa ng lahat ng bagay na ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang hirap sa Tagalog eh. Sa English, for all things work together for good for those who are in Christ Jesus and in His love. So mas naintindihan ko siya sa English. Ibig sabihin, pag sinabi ni Paul na, sorry, ba't may tumawa? Ibig sabihin ni Paul, for all things work together for good. In-emphasize pa niya parang, ito sa Tagalog para mas magets nyo, okay lang yung pinagdadaanan mo. Magiging okay rin ang lahat. Ibig sabihin, anong sinasabi ni Paul? Ibig sabihin, hindi okay yung mga nangyayari sa Rome. When he was writing this letter, hindi okay yung mga nangyayari. Ang taas ng bilihin, ang taas ng tax, ang sasama ng mga nag-lead sa government, pinapatay yung mga Kristiyano, hirap yung buhay. Familiar ba? Sa panahon natin ngayon, they're going to trials, they're going to tribulation, they're going to persecution. Sana nga, yung pinagdadaanan natin, ganun lang. Hindi. Talagang namamatay sila. Pinapakain sila sa mga leon. Pinapaya, hinuhubuan sila. Mamaya makikita nyo sa verse kung paano sinulat ni Paul. Diba? Pero sabi ni Paul, kahit ganun yung mga nangyayari sa paligid, all things work together for good. Now, I want to ask you this. Are you going through a tough time in your life? Wag mo na sagutin. Sige, sasagutin mo. Gusto mo. Are you going to a tough challenge in your life right now? Kung okay lang, no? Meron, taas mo kami mo. Kasi ako din meron eh. I have a health issue right now. Sino sa inyo may pinagdadaanan din kayo? Meron kayong sakit or anything that you're going through something. And it's kind of hard. I understand. Ako, I'm gonna have my check-up. I'm gonna have my full body check-up. Kunin ko yung results. Kasi may sumasakit sa somewhere. Okay? So we go through all challenges. We all through go trials sa buhay natin. But I want to encourage you with this. Bakit tayo tinatransform ni Lord? Bakit tayo mag-i-stay? Bakit tayo hindi susuko? Bakit tayo tutuloy sa lakad natin kay God? Ito, Romans 8:29-30. Sapagkat, basahin nyo. Ay itinalaga rin niya. Alright. Parang tongue twister, no? Tuloy nyo. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang mga itinuring niyang matuwid ay niluwalhati rin niya. Okay, highlight ko. Isang word lang. Niluwalhati. Sabihin mo nga, niluwalhati. Sa English, ito lang yan, glorified. Okay? Pero, mukha lang siyang magaan, pero mabigat yan. Mamaya, pag-usapan natin. Una, kinilala. Kilala ni Lord yung katabi mo. So, tingnan mo yung katabi mo. Kinilala yan ni Lord. Kilala ka ni Lord, pare. Sis. Kasi babae, sis. Okay. Kilala ka ni Lord. Pangalawa, itinalaga ka niya. Kaya ka nandito eh. Tinawag ka niya. Ano pa? Itinuring niyang, sige, ayan, ano naman pala sa likod. Okay? Itinuring ka niyang matuwid. Tapos, ano pa? Luwalhati ka niya. Tanong ko sa mga nag-aaral, anong tense niyan? Anong tense of the verb yan? Present, past, future, past. So, ibig sabihin, yung katabi mo, kinilala ng Diyos. Bago ka man ipanganak, kapatid, kilala ka na ni God. He has already set you apart. Itinalaga ka niya na maging kahawig ni Christ. Itinalaga ka niya na maglakad sa journey ng holiness. Kaya ka nandito. Kaya ka nandito ngayong hapon na to kasi pinlano ni Lord na nandito ka para marinig mo yung word niya. Itinuring ka niyang matuwid. Matuwid na yung katabi mo. Hindi lang halata. Pero matuwid na yan. Sa harap ng Diyos, pag tinignan ni God si Diyosan, no, nakikita niya, hindi yung dating Diyosan. Ang nakikita niya, si Jesus.
na may perfect record. Pag nakita niya si Isaac, di ba hindi niya nakikita yung dating Isaac. Ang nakikita niya, yung son niya na namatay sa cross, holy, blameless, and perfect. At ganun tayong lahat mga kapatid. Itunuring tayong matuwid ni God. Kaya tayo nakakapag-worship ngayon. And that's the reason why tayo ay niluwalhati din niya. Anong ibig sabihin ng niluwalhati? Glorified. Mamaya mas mag-iintindihan nyo na mas malalim. Meron si God na hinanda. Meron siyang prepare for each and every one of us. Ano yun? Tayo tayo as we read the verse as we end. Ito yun. Bakit ba niya tayo tinatransform? Sagot. Dahil sa kaluwal. Sige, flash natin. Bakit niya tayo? Sagutin natin yung question. Bakit ba tayo tinatransform ni God? Kasi, dahil sa kalhatiang mapapa sa atin. Si God meron siyang prepare na future para sa atin. And as we end this series, hindi pa pala tayo mag-end, ang kulit ko. As I end the preaching, na ang topic natin is sanctification or pagbababanal, I want to encourage everyone to stay strong. I want to encourage you to remain. Huwag ka bumitaw, kapatid. Iba sa inyo dito, bumitaw na kayong matagal na, tapos kakabalik mo lang. O kaya meron iba sa inyo dito, malapit ka nang bumitaw, konti na lang. Kasi legit naman, ang hirap talaga ng buhay eh. Yun naman talaga ang totoo, honest eh, di ba? Hindi naman tayong paplastikan. Talagang, reality of life, it's hard. Why? Because there's sin, there's corruption in the government, there's many things happening around us na hindi tama. At nakikita natin yung sa balita, hindi ko na kailangang elaborate. Buksan mo lang yung dyaryo. Buksan mo lang yung dyaryo. Buksan mo yung internet mo, yung feed mo. Makikita mo lahat ng mga bagay na hindi tama sa mundo kahit hindi ko na isa-isahin. You know what I'm talking about, church. Right? And there's many reasons to say, Lord, bakit ganito? Bakit ang hirap? Anong gagawin ko? I have no hope within myself. Paano ba? How can I live? Okay, basta inyo, hindi naman yung problema nyo, no? Malakas kayo sa faith. Meron kayong dinidisciple. Tapos yung dinidisciple nyo, bumitaw na. Okay, dinidisciple nyo, pabitaw na. Pabitaw pa lang. And you're here, Lord, ano kayang gagawin ko sa Kanya? What am I gonna do? I wanna encourage you, hold on. Hold on to your faith. Dahil may kaluwalhatian na mapapasa akin. Sabi mo, mapapasa akin. There's something for you tonight. Merong bagay na para sa'yo ngayong hapon na to na ibibigay si God. Actually, sa'yo na eh. Tatanggapin mo na lang eh. Ano yun? Romans 8, verse 18 to 25, and we're going to end. Basahin po natin ito na magkakasama. Wait lang. Bago natin basahin, I want you to focus because this is the main point of this preaching. At pag na-miss out natin to, we wasted our time. Let's read together. This is something for us. Ipinalalagay kong, si Paul yan, ipinalalagay kong hindi kayang ihambing ang pagtitiis sa kasulukuyang panahon sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Pause muna. Sinasabi ni Paul dyan, anong pinagdadaanan mo yun? Is that a financial problem? Is that a health concern like me? Is that a concern sa trabaho? It is about your kids, your family, the future. What are you worried about? Anong problema, anak? God is talking to us right now. And Paul is encouraging us na magpakatatag tayo. Bakit? Kasi hindi daw maikukumpara. Hindi mo mapagkukumpara ang alin? Yung pagtitiis na nararanasan mo ngayon. Mahirap, yes. Pero kumpara sa ipapakita ni God sa future, mamaya titignan natin, ano kaya yung future na yun na ihahayag sa atin? Next verse, 19. Masidhi. Sabi mo masidhi. Ano yung masidhi? Masidhi. Gigil, di ba? Masidhi ang pananabik ng sannilikha sa inaatahang paghahayag ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano yan? Lalim, Pao. Nosbig na kami. Wait lang. One day, ihahayag tayong lahat sa kwarto na to. I hope lahat tayo. Ihahayag tayo ng lahat ng Diyos. Lahat tayo ihahayag niya sa mundo. One day, babalik si Jesus, ihahayag niya kung sino yung sa Kanya at sino yung hindi sa Kanya. Tapos ipapakilala tayo ni Lord sa mundo. He's gonna glorify us. Iluluwalhati. Na yung dati hirap na hirap ka sa kasalanan. Frustrated na ako sa sarili ko. But one day,
God's gonna give you a new body. He's gonna glorify you. Na sa pagdating ng panahon na yun, hindi ka na mahihirapan sa sin. You are holy, 100% pure, 100% safe. You already but not yet tapos na. Kasi andito na si Jesus. Tatapusin niya lahat ng sinimulan niya sa buhay mo. Mahirap lang ngayon, yun nga lang. Yun lang. Mahirap nga lang ngayon. Okay? Next verse. Sapagkat ang sannilikha ay nasakop ng yan. Nasakop daw yung creation ng kabiguan. Anong kabiguan yun? Yung binigay ni Adam, yung binigay niya yung control kay Satan. Kasi nung pumasok yung kasalanan, ginulo ng kasalanan lahat na nasa mundo natin. Sinira niya lahat, nagpasukan niya yung lahat ng sakit. Na dapat tayo, forever tayong mabubuhay, pero dahil sa sin, nagkaroon ng kamatayan. May sakit, diabetes, cancer, dahil sa sin, nahulog sa kabiguan yung creation. Yun yung sinasabi ng verse na yan. Hindi dahil sa kanyang kagustuhan, okay? Kundi dahil doon sa sumakop sa kanya. Okay, sino yung sumakop sa kanya? Alam natin na because of sin, dahil sa kasalanan, mga nag-1-to-1 dyan, kailangan ni Lord parusahan ang kasalanan. Amen? Mapagmahal siya, yes, pero holy rin siya. Hindi pwede na hindi niya parusahan yung kasalanan. Do you remember chapter 1 of 1-to-1 if you're here? So, ipinasakop ni Adam sa kasamaan, sa kasiraan. Pero hinayaan nyo ng Diyos. Nakita na ni God, kahit babagsak yung tao, kahit babagsak yung katabi mo, kahit babagsak ka na nakikinig ng preaching ngayon, God has already seen that. Pero ito yung meron. Meron siyang pag-asa. Ano yun? Pag-asa na ang sannilikha ay ano? Mapapalaya mula sa pagkaalipin at sa pagkabulok at tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Yun yung sinasabi ko kanina. One day, magpapakita si Jesus sa atin, susunduin niya tayo lahat. Papakita niya totoo siya. At lahat ng mga hindi naniwala sa Kanya, naawa ako sa kanila. Dahil malayo sila sa Diyos. Pero tayo, andun tayo sa harap, kasama natin si God. Iluluwalhati niya tayo. Next verse, 22. Alam natin hanggang ngayon, ang sannilikha ay dumaraing. Di ba yung buong creation umiiyak? May mga nature lover ba dito? May hilig umakyat sa bundok, lumubog sa dagat, mag-dive sa dagat, di ba? Kita niyo yung mga bundok ngayon, kalbo? Yung mga river, yung mga dagat, ang dudumi. Yung creation umiiyak. Yung creation sirang-sira. Dumaraing yung creation sa paghihirap, sa tindi ng kirot, katulad ng babaeng nanganganak. Eh, siyempre, may mga nanay tayo, nanganak naman, siyempre, nanganak kayo, diba? Paano nyo nilabas yung mga anak nyo? And di ba ang hirap, hindi ko po alam yung pain ng childbirth dahil lalaki ako, no? Pero sobrang sakit ng childbirth, lalo na pag natural, di ba? Well, masakit din pag CS, pero after ng operation. Pero yung panganganak, ginamit ni Paul yung panganganak, na parang isang nanay na umiire. Ang sakit. Pero bakit siya nagtitiis? Bakit kahit masakit yung pag-iri ng panganganak mo, yung nanay, di ba sumisigaw siya, di ba kaya sumisigaw siya, umiiyak siya. Bakit siya umiiri? Kasi mahal niya yung anak niya, tapos gusto niya lumabas yung anak niya, ipanganak. Ganon din daw yung creation, ganon din daw yung itsura natin. Na sa tuwing naghihirap tayo, para tayong nanganganak. Ang sakit, pero okay lang. Kasi paglabas ng baby na to, all is worth it. Yung pala yung purpose ng panganak. Kasi one day, papakita sa atin ng Diyos, pag bumalik na siya, i-glorify niya tayong lahat. May kita nyo, di ba itsura ng katabi mo? Tinan mo yung katabi mo, iba na itsura niyan. Spotless white. Nagano pa ng pants, no? Diba? Iba na, glorified. Yung mga mamamatay sa sakit, walang araw, bubuhayin tayo lahat ng Diyos. Wala nang sakit. Next verse. At hindi lamang ang sannilikha, 2 verse na lang, kundi pati tayo na tumanggap ng unang bunga ng Espiritu. Bilisan ko na lang. Naghihirap din ang ating mga kalooban at dumaraing ang ganap na pagkukup sa atin bilang mga anak at paglaya ng ating mga katawan. Last verse. Nasa ba yan? Iniligtas tayo sa pag-asang ito. Yan yung dahilan kung bakit nandito ka pa rin hanggang ngayon. Kasi kung di totoo yan, huwag na tayo pumunta dito next Sunday. Sasayin tayo ng oras mga kapatid. Pero dahil totoo yan, we will endure. We will stay strong.
we will believe, we will be faithful to God and say, Lord, hindi kami bibitaw sa'yo. We're gonna stand on our faith. We're gonna do what you've called us to do. We will go to the campus. We will gonna share your word. Diba? We're going to give. Because you promised that one day, Life Novaliches, we will have our own building, our land of our own, where more people will be saved, more students, more children, young children na maliliit will come to know you. We will not stop. We will not back up. Last verse. Ay, hindi. Tinan mo yung 24, Ngunit, hindi matatawag na pag-asa kung nakikita mo na. Aasa ka ba? Kita mo na nga. Ano pa asa mo? Kita mo na eh. Sure ball na eh. So, sinong tao ang aasa sa bagay na nakikita na? So, kung ngayon sa hapon na to, kapatid, kung meron kang hindi pa nakikita, tapos frustrate ka, hold on to the promise of God. Kasi paano ka maaasa kung kita mo na eh? Sure ball yun eh. But because you do not see it, it takes faith. And faith pleases God. Because without faith, it's impossible to please Him. Last verse, para mag-pray na tayo. Subalit kung umaasa tayo sa hindi pa natin nakikita, hinihintay natin. Yun ang buong pagtsatsaga. Now we're going to pray. I'm gonna ask you a question. Ano bang maghihiwalay sa atin sa Diyos? Gusto ko yung tanongin. Tanungin ko kayo, anong pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos? Rex? Kasalanan. Ano pa? Anong pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Diyos? Sa pagmamahal niya sa atin? Meron ba? Meron bang makapaghiwalay sa atin sa Diyos sa pagmamahal niya? May mahaba kasi yung verse ko nang basahin eh, pero ito yung sabi ni Paul. Sabi ni Paul, kumbinsido ako na kahit kamatayan o buhay, neither death nor life, nor angels or demons, or anything, kahit sin, won't be able, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. So ano, kahirapan? Matataas na bilihin? Prayer mo na hindi matupad-tupad? Anong maghihiwalay sa atin sa Diyos? Nothing can separate us from the love of God. Today, I want to invite you. Hindi ko kayo magpipray. Kayo magpipray. We're going to ask God sa Spirito niya. You know, without the Spirit of God, itong ginagawa natin is there's no life. There's no life without the Spirit of God. At kung okay lang sa'yo na walang Spirit ni God, maaring hindi mo pa talaga siya nararanasan, kapatid. Kasi pag naranasan mo siya, you will never be the same. You will always hahanap-hanapin mo siya. And God wants to give us life. Basta atin, meron tayong sakit. Nagaya ko ngayon, meron akong iniinda na masakit sa akin right now. But, you know, God is powerful and mighty to save. Iba sa atin kasi, malusog kayo, okay. Iba sa inyo, meron kayong financial issue. Na Lord, di ako makalaya-laya sa kahirapan or sa bagay nito. Iba sa inyo, kasalanan. Lord, bakit ganito? Tagal-tagal ko na. Nasa pornography pa rin ako. Nasa masturbation pa rin ako. Panginoon, bakit ganito? Hindi ko mapigilan tumingin sa ibang babae or ibang lalaki. Lord, bakit ganito? Gusto ko maging pure. Gusto ko lumakad sa ano mo. But Lord, di ako makalakad-lakad. But parang feeling ko, dumi ko, God, ang layo ko sa'yo. If that's you, let's ask God for His Spirit right now. Because God wants to give you a new life. A life full of love, a life full of power, a life full of blessing, and a life full of peace. So right now, with every eyes closed, kahit ako hindi ako titingin sa inyo, ito lang ako titingin sa baba. I want you to close your eyes. And we're going to pray. You know, the Spirit of God, you know, God is here right now. Whether you know it, whether alam mo hindi, nararamdaman mo siya o hindi, doesn't matter. He is here in our midst. And the Bible says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
So God wants to set us free this afternoon. There are sinful patterns in your life, sexual immorality, greed, things that are not good. You know that it's not pleasing before God. And the Holy Spirit is saying, I'm setting you free by the power of my Spirit, says the living God. And God is moving in our midst today. Meron sa inyo na you feel like, Lord, kaya ako sa'yo. Paano ko to nagawa? Paano ko to nasabi? But alam mo, the Lord says, the perfect love casts out fear. That God has cleansed us by the blood of His Lamb so that there will be no more fear. Iba sa inyo, natakot ka sa future mo, Lord, paano kaya to? Paano kaya yung pinag-iipunan namin next year? Tupad kaya itong plano na to? Iba sa inyo, ewan ko, magpo-propose, manliligaw, ikakasal, and you don't know what's gonna happen in the future. But God says, I will provide. I will provide, my son. And some of you here, you wanna go. You wanna go and proclaim the gospel, pero nahihiya ka, feeling mo, God, hindi ko deserve mag-share kasi ang dumi-dumi ko. Pero alam mo, the Holy Spirit is setting you apart right now. God is pouring out His fire. God is pouring out His Spirit to His sons and daughters. And if you want to receive that, I want you to receive in your heart right now. And then say, Lord, ako yun. I want to receive your Spirit. Cleanse me, Lord. Lord, make me holy. Make me pure. God, with the fire of the Spirit, set me apart, Lord, for your purpose. You can have all of me, God. You can have all of me. Here I am. I surrender. I surrender. And some of you here, meron kayong problema sa marriage. Hindi ko alam. May problema kayo, mag-asawa. Hindi ko naiintindihan niya kasi hindi naman ako kasal. Pero I just feel in my heart that the Holy Spirit says that I am the Spirit of reconciliation. And God wants to move right now sa mga mag-asawa na nandito. Alam mo, there's something in your marriage na hindi okay at hindi mo ina-address. Itinatabi mo lang, dinadaan mo sa labas, dinadaan mo sa gala, dinadaan mo sa kwento, sa tawa. But the Lord says, it's time to move in the Spirit. It's time to forgive. It's time to reach out to your wife or to your husband. It's time to say, mahal, patawad. It's time to say, mahal, binibigay ko ang kapatawaran sa'yo. You know that the Holy Spirit is speaking to you. And hindi mo kaya, Lord, di ko kaya ang hirap. But the Holy Spirit says, do not be afraid. I will give you the grace. I will give you the strength to forgive and to reach out. For I am the Spirit of peace, love, and reconciliation. Thank you, Lord, na sinisimulan mo na ngayong araw na ito na ayusin ang relasyon ng mga mag-aasawa sa aming sambahan. Holy Spirit, thank you for your power, for your favor, for your grace. Ama, pagpalain mo ang trabaho ng bawat isa na nandito sa lugar na ito that they may be able to bless others and to be generous to your kingdom. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the next generation. Bless our next generation, Lord. Lord, yung mga anak, yung mga estudyante na nandito, Panginoon, ilayo nyo sila sa mga immoral na relationship. Lord, I pray na you will save them from immoral relationships, that they will remain pure until the day of their marriage. Para, Lord, pag hinatid sila ng mga magulang nila sa altar, Lord, that they will be able to say that you may kiss the bride. It will be their first time to that person because they kept their purity. They walk in the Spirit and they stayed true and strong. Pagpalain mo ang mga young people namin na makatapos sila ng pag-aaral at magawa nila ang purpose at mission mo sa buhay nila. That they will be fruitful, they will be blessed, na makakatapos sila, makakahanap sila ng trabaho, Panginoon, that will cause them to be a blessing hindi lang sa family nila, but even sa mga lolo at lola nila. We receive those blessings, Lord, for you are a God that blesses us. We love you, Jesus. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Why don't we... Sabi ng song,
Jesus, you're all I see. I know that you're with me. Who among you know that God is here? Alam mo, whether naramdaman mo man o kapatid, naramdaman mo man o hindi, it doesn't matter. The truth is the presence of God is here. He's gonna move in your life. Alam nyo, iba sa inyo, God did something in your heart. Who among you felt that God did something in your heart? I just sense in my heart na meron dito sa inyo na tinouch ni Lord yung heart nyo kasi na-offend ka o kaya something happened to you, I don't know, many years ago and yung something na yun nakabaon sa heart mo. Tapos nagulat ka ni-reveal ni Lord right now and God is bringing healing. God is healing your heart. He's moving. He wants you to forgive. He wants you to reach out. And today, as we sing that song, Lord, you're all I see. I know you're with me. There's no more shame, no more guilt, no more fear. There's no turning back. So why don't we worship together and let's give praise to our one and only God. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. No turning back, no turning. Sing Jesus. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I carry, though no one goes with me. No turning back, no turning. See Jesus, Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I carry, though no one goes with me. No turning back, no turning. Lord, here I am. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. No turning back, no turning back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me. No turning back, no turning back. See, Jesus, you're all I see. I know. No turning, so turning back, God. My cross I'll carry, though no one goes with me. No turning back, no turning back. Lahat po ba tayo ay nabusog ngayong araw na ito? Tandaan po ninyo yung nasira dahil sa isang puno,
Dahil kay Adan, ay nirestore ng Panginoon sa pamamagitan din ng isang kahoy na krus kung saan si Kristo ay naghirap. At ang lahat ng winasak ng mga demonyo ni Satanas ay i-restore ng Panginoon. Sa buhay natin, ano man yung nakikita nyo yung kahirapan, kasiraan sa inyo, papagandahin niya ng Panginoon. Napakaganda nung walang pwedeng maghiwalay sa atin sa piling ng Diyos. Kahit ano, walang makakapaghiwalay. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Sabi nga ni Paulo, para nakasawa na sabihin yung mahal na tayo ng Panginoon. Kasi minsan di tayo nakikinig. Pero alam ko kanina, kagad yun mga 1 p.m. Lord, bigyan mo ako ng word na pang-call to worship. Karamihan dyan, Psalms ang binibigay ni Lord. Pero kanina, Matthew chapter 5 verse 6. Blessed raw yung mga tao na uhaw at gutom sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yun lang ang kailangan natin, lakaran natin yung dinaanan ni Jesus para makatapos tayo ng ating takbuhin o dadaanan. Thank you, Father God. Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Sapat ang iyong salita, Panginoon. Ang salita mo'y buhay, Panginoon. Kailanman hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag. Kaya, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Panginoon, pagpapalain niyo sila sa lahat ng pangangailangan nila, sa lahat ng groaning nila. Nandiyan ang Espiritu mo para sa amin. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita na aming binulay, Panginoon. Gawin mo itong laging buhay sa aming mga puso. At Panginoon, ngayong mga busog na kami, na pinagpala mo naman, dalhin mo kami sa mga tao na wala pa sa iyo piling, Panginoon. Dalhin mo kami, ibukas mo ang labi namin para i-share ang iyong gospel of salvation. Panginoon, ihakbang mo ang aming mga paa tulad ng sabi ng salita, how beautiful are the feet of who bring good news, Panginoon. Panginoon, ang daming paan nito, Panginoon. Sa bawat community namin, napakaraming tao, Panginoon. Ang kailangan lang namin, i-share ang iyong gospel, Panginoon. Dahil ang gospel mo, Panginoon, may kapangyarihan bumuhay na mga patay na pananampalataya. Thank you, Father God. Ihatid mo kami sa aming mga tahanan ng payapa at ligtas. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed po tayo. Amen. Blessed na tayo. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, hanapin yung mga nawawala. Lalo na yung nawala ang faith. Thank you, Pastor Henry. Ayan, ilan po sa inyo na encourage kayo ng message natin? Bago po tayo mag-go, we just want to celebrate ang isang birthday ng isa sa ating mga leader. Ito, kapag sinabing sharing the gospel, pagdating sa mga students, sa mga campus people, isa siya sa my heart, sa mag-reach out sa mga students. Walang iba kundi si Coach Benson. Yan. Birthday niya po nung 16. Yan. Ayan. So, celebrate natin ang birthday ni Benson. Kung aware po kayo, siya po ay isa sa nagpa-fundraising para sa ating mga estudyante para magawa ng paraan yung mga kakailanganin ng mga estudyante. Siya rin po ang leader natin or ang real life scholar coordinator, admin yan para sa scholarship ng ating mga scholar. So, Coach Ben, akit ka dito. Yan, ilan po sa inyo na-appreciate nyo si Kuya Benson? Paupo-upo lang yan sa gilid, pero malaki ang heart niyan para sa mga kabataan. So, okay lang ba extend natin yung kamay natin sa kanya? Yan. At ipag-pray natin siya. Lalo na yung kanyang prayer request. Okay, sige. Pag-pray natin. Lord, salamat po sa buhay na binigay mo kay Benson. Salamat, Lord, sa direction mo sa kanya. At Lord, salamat sa grace
dahil sa grace mo, nalalakaran niya yung purpose mo sa buhay niya. Dalangin namin, Lord God, na palakihin mo pa po yung puso niya para sa kabataan. Patuloy siya mag-reach out. Provide for him, Lord God, and the desires of his heart according to your word, Lord. Would you, Lord God, see and grant, Lord God, the desires of his heart that is according to your will. Salamat din, Panginoon. Alam ko, Lord, na more than anyone else, Lord God, you are proud of your son, Lord, because you have redeemed him and gave him purpose and walk with him. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Ilang taong ka na daw? 27. 27. Happy birthday, Coach Benson. Jollibee party. Happy birthday to you. Happy birthday. Pwede na po tayong pumunta sa bahay nila. Ay, sa ano? Saan ba? Sige po. Mag-ingat po tayo lahat. See you next week sa ating What Shapes Us series. God bless.